Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 19, 18. Yes, December 18, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Riverside Street, sa may Paltok. Paltok, San Francisco del Monte, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Trinoma Mall sa Mindanao Avenue po yan, na bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Balik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Ay violation po ng RA 7610 o Side of Youth. Ang nagreklamo po sa kanya ay yung pong estudyante na nakakita habang ginagawa niya po yung pangmumolestya sa isa pa pong estudyanteng babae. Opo. At yung pong biktima naman po na estudyanteng babae, na isa rin pong estudyante ron sa nasabing eskwelahan, ay hindi pa po nagpapile ng formal complaint. Ganun pa man po, pwede pa po rin po siyang mag-file ng formal complaint para additional naman po itong kaso laban po sa nasabi. Opo. Sir, pero yung bata na mismong binulensya o ano niya, nakausap niyo na ba yung magulang? Nahanap niyo na po ba yung mismong bata? Sa ngayon po, pagkakalam po natin na nakikipag-ugnayan po yung ating women and concern na section po natin ng kung saan po nangyari yung insidente. At magpapa-update lang po ako tungkol po doon sa tinatanong nyo. Ang dati lang po dito, nahuli po natin dito base po sa warrant of arrest o mandamiento de arresto na inilabas po ito ng RTC ng Maynila noong pong December 11. At nung nakita po natin ito, na-upload po ito sa e-warrant natin. Walang sinayang po na pagkakataon yung mga operatiba natin. Pinerify yung location niya at nung nalaman po na andun siya sa eskwelahan, isinare po yung kanyang warrant of arrest. Ayan, sige po. Habang kayo po ay makikipag-ugnayan, sir, po, sa amin, mahalaga din po kasi na mahanap natin yung isa pa lalo na yun yung binulensya partner. Mahalaga mabigyan din natin ng suporta yun. Makakawalan muna po namin, Sir, hingi kayo ng update ulit, sir, after po ng mga may development sa case na ito. For the meantime, sir, maraming salamat po, sir.
Yes, Ma'am Doris, Sir Robert, maraming salamat po. At mula po dito sa Timbulan ng Laya, isang kalmadong umaga po. Good luck po sa inyo. Sana ay mabilisan yung kaso. Si Major Philip Ines at tagapagsalita po ng Manila Police District. Oras natin, partner, 9. Ay na. Ay, Umalis lang ako. ibig sabihin, 9 na. Bye-bye. Hatid ni Rowena Salvacion at Joel, 250 ml. Enchong Tilakay! Sa Tatang Enchong, ayan, akala ko si Ernest Hemingway. Ayan. Samanta! Sabi na ako matanda eh. Samanta na bit! Match sa banda sa buang Sadness ng Bayan. Merry Christmas! Yung mga ano talaga dito. Sa mga dayuang turista sa lodging at entertainment, karamihan mula sa US, Taiwan at Japan. Naniniwala ang kumpanyang mas natataas ang paggasto sa investment. Rekomendasyon ng DPWH na makasuha ng 80 personalidad na may kaugnayan sa mga manumalyang construction project nasa ombudsman na. Narito ang balitang konfirmado sigurado at Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish. Rika sa Express Conference ngayong umaga, inaman si DPWH Secretary Vincito Alonso na nasa ombudsman na ang rekomendasyon ng DPWH, Independent Solicitor Infrastructure at Department of Justice na kakuhan ang 87 individual sa ugnay ng maanumalyang construction project. Kabilang sa mga personalidad si dating Housekeeper Martin Romualdez, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Charles Vico, ilang miyembro ng Secretariat Plan at sa pang senador ng Justicia, Undersecretary Icoa Commissioner Empleyado ng DPWH, mga kontrahista at pribadong individual. Ilan sa mga kasong makaharapin sa mga individual ay murder, conversation, anti-graft, bribery at iba pa. Ayon din doon, sumakalap ng ombudsman ng system ng ebidensya para mapagtibay ang mga kaso ng pagpapakorte. Dagdag pa ng linis, magsasampal pa ng karagdagang kasong ombudsman bago magpasko at inaasahang malalagyan bang listahan ng mga kasuhan sa mga susunod na araw o linggo. Sa ngayon, 23 individual na ang may mga kasong nakasampa sa korte at yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol sa Lindo, EZMF. Maraming salamat, Trisha Lindo.
At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado sa tagumpay na yan. Nakareport agad sa TVNL at sa ating YouTube at Facebook. Ako po, si Canando. DCMM Balita ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablag na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patupik-tupik. Sila Peter Musi at Nicarado ang mag-aanin ng balitang tapakan at tapakan sa talakayan. Balitapan! Balitapan! Sa DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. Tawad po! Ilang araw na lang at Pasko na. Happy birthday, Eli. Ay, ano? Agad-agad ang birthday. Happy birthday, Eli. Oh, anything else after that, kunyari sa BICAM, nawala naman sa Senate version ng budget, wala sa House version ng budget, yan ay ituturing na insertion at yun ay yung isang practice ng nakaraan na gusto na naming ipagbawal. Okay, sa ibang Senator, usapin. sa ibang usapin, ito, nagsimula na ho, di ba, investigasyon dito kaya Joseph C., isang mining executive. At dual citizen, lumabas na Chinese. Chinese and Filipino. Di ba bawal ho yun sa inyo ang sinabi? Bawal yun, di ba, in the first place? Exactly. Bawal sa China ang dual citizenship. Dito sa atin, pinapayagan natin. Pero ang China, hindi eh. So, anong klaseng special treatment yan ng China kay Joseph C., pati sa anak niya, si Johnson C., na napag-alaman din namin ay parehong dual citizen. Oho. And yung pagiging mining executive niya, Miss Lala, cause for concern din dahil dito sa Pilipinas, ang mining po ay nationalized industry. Ibig sabihin, ayon sa konstitusyon, 60-40 dapat ang share, at least 60% majority share ay Pilipino. Eh kung nagkukunwari lamang si Joseph C. na siya ay Pilipino at actually siya ay Chino, anong ginagawa niya dyan sa nationalized industry ng pagmimina? Sa Palawan pa ha, na critical sa ating laban para sa West Okay. Philippines. So, Senador, ito po yung parang issue kung bakit siya national concern. Kasi di ba nasabi po ng National Intelligence Coordinating Agency or NICA na of national concern itong kay issue ni Joseph C. Kasi ini-equate po siya di ba kay Alice Go na espiya. So, itong angulo na to ba, pasok pa rin o this is more of the economic side po, Senator Risa? It's both the economic at saka yung agam-agam nga tungkol doon sa national security angle. Kaya nga, gaya ng sinabi nyo, tinagurian si Joseph C. na Alice Go Part 2. 2.0, imagine, sa pagdinig na sa wakas humarap na siya, pero wala siyang masagot. Hindi niya masabi saan siya pinanganak, saan siya nag-aral, anong childhood memories. Napaisip tuloy, ano ba to? Homeschool ba siya? Lumaki din sa farm? May teacher Rubelin din ba siya? So the fact na hindi niya masagot ang mga napakasimpleng tanong na kahit sino sa ating mga Pilipino ay ang dapat ay napakadaling sagutin, eh magbibigay talaga ng duda na meron siyang pinagtatakpan. Doon So sa- kailangan pa itong Sa investigahan. proseso ni Alice Go, na nakatakbo nga sa lokal at dito Oo, ni po. Joseph C. na nakapasok sa ating mga industriya, lalo sa pagmimina. Hindi ba yung kanilang sistema para makakuha ng Filipino citizenship, hindi mo ba masasabi, Senador, na mas marami pa silang narito sa Pilipinas at hindi lang sina Alice Go at Joseph C. ito? Posible po yun, Igan. Dahil kung ganyang kadali makakuha halimbawa ng state registration of birth certificate, halimbawa sa ating mga local civil registrar sa ilalim ng Philippine Statistics Authority, despite the fact that tulad ni Joseph C. at tulad din ng anak ng niyang si Johnson C. ay may earlier na application
violation of alien registration. Ibig sabihin, dun sa isang birth certificate or at dun sa isang passport ay nakasulat na meron pang Chinong pangalan at Chinong citizenship at biglang may iba pang birth certificate at passport na Pilipino na di umano. Pero naibabaga halimbawa ng Bureau of Immigration ang mga dokumentong ito na contradictory sa isa't isa dahil napatunayan ng BI na yung fingerprints ng isang Chinong si Chen Zhongzhen ay identical as in perfect match. Opo, sa fingerprints ni Joseph C. At gayon din yung pag kinontrast mo yung birth certificates nilang mag-ama, yung original na sinabit nila nung inamin nilang alien sila at nag-a-apply sa Filipino citizenship, iba na ang mga pagkakakilanlan sa nakuha nilang Filipino birth certificate sa pamamagitan ng late registration. Senadora Ontiveros, yung mining industry kung saan nandun sina Joseph C. at anak niya, ano naman ba? Sino ba nakikinabang? Pilipinas ba o China? Kaya meron tayong 60-40 sa Constitution para siguruhin Pilipinas dapat ang makinabang na ang maminang mga mineral dito ipoproseso para may trabaho sa ating mga Pilipino at mula rito yung processed goods, hindi lang raw minerals ay ibenta domestically hanggang ma-export. Para may value added. Pilipino siya eh. Naprotektahan ba tayo? Yun na nga. Hindi nga sa kaso ni Joseph C. Igan dahil ito palang pagmimina niya halimbawa sa Palawan at meron pa siya sa ibang mga lugar dito sa ating bansa sa Surigao. Diretsyong inaangkat niya o rather diretsyong iluluwas niya sa China sa sarili niyang smelting plant doon din sa China. So ibig sabihin, ang trabaho ay nakukuha ng mga Chino doon. Ang value added sa processing ng mga finished mineral goods ay doon napapakita ng pagkakakita. Bebenta pabalik sa Pilipinas. Diba, yung irony, yung pala, binibili na natin ang processed mineral goods mula sa China. Yung pala, Galing sa atin. Alam mo, Senator, ano na po di bang nag-imbestiga na ang immigration at kinansela na ang kanyang Philippine passport? Tama na kansela. Yes po, at meron po mga prosesong underway po ng investigasyon nila na i-cancel din pati yung birth certificate kapag mapatunayang hindi naman talaga siya Pilipino, siya ay Chino. Pero anong kategory niya? Espiya ba siya? O sa ekonomiya lang natin nagnanakaw? Sa ngayon, ang napag-aalaman ay sa ekonomiya, may mas matibay na ebidensya. Yung usapin ng espionage, tulad kay Alice Go, ay hindi pa tapos investigahan. Pero sinabi nga, gaya rin nabanggit yung Miss Lara, sinabi nga ng NICA na ongoing concern itong kay Joseph. Di ba nag-ano po siya, member ng Philippine Coast Guard Auxiliary Benefits? So, ito po maaaring makulit sa espiya issue. Kaya nga nag-aalala dahil imagine, ang isang napapatunayang hindi pala Pilipino, kundi Chino, at alam natin ang very, very tense relationship natin sa China sa West Philippine Sea. Naging miyembro ng executive squadron na tinatawag, naging honorary admiral pa or commodore. So buti na lang, tinanggal na ng Philippine Coast Guard mula sa PCG Auxiliary along with about 26 others. Lalimo pa natin. Pagdating sa industriya ng pagmimina, nire-respeto si Joseph C. Opo. Ba kaya nahihirapan din yung ibang mga kinuukulan na talagang mag-case build up sa kanya. Pero ito lumilitaw na. Sa tingin niyo ba marami din siyang binigyan ng tulong pinansyal ng mga kandidato sa mga nagdaang eleksyon? Yun ang hindi ko pa alam. Hindi pa yata na-investigahan ng ating mga law enforcement authorities. Pero sigurado ko na habang sumasanggal ang kanilang investigasyon, i-cover nila ang lahat ng angles na magiging of concern sa kanila. Ang magiging kaso niya ay deportation. May epekto ba sa pagmimina natin? Dahil isa siya sa mga kinikilala nga sa industriyang yan. Para sa akin, Igan, long-standing na ang industriya ng pagmimina dito sa atin. Okay. Nagiging subject ng iba't ibang legislation. At siguro naman, kaya ng Pilipinong industriya sa pagmimina na i-maximize ang anumang benepisyo ng industriyang iyan under better laws, I have to say, para sa mga mining affected communities, mga host LGUs, at ang ating pambansang Sa ekonomiya. maikling salita, hindi siya kawalan. Baka makabuti pa sa industriya kung wala si Joseph C. Kung kawalan man sa pansamantala, pero
ako, may kumpiyansa ako sa lahat ng industriya dito sa atin. Pwede pa nga silang mas mag-develop further at mapupunuan nila ang anumang gap na may iwan pansamantala ni Joseph C. Siguro naman tayo mga Pilipino ay napakahusay naman sa mga maraming larangan, pati dito sa Hindi kaya Kaya, ihemplo na si Joseph C. para amyandahan na yung foreign ownership ng konstitusyon provision sa atin? well, para sa akin, bago pa nga amyendahan ng probisyong iyan, ipatupad natin ang maayos at maging faithful din ang mga bawat batas, pati yung Philippine Mining Act na subject din sa amendments ngayon dito sa ating constitutional mandate. Ano po, Senator, yung falsification of documents? Kasi may Yes. ISGO na, may Joseph C. pa. Opo. Pati hindi ho sila mga small time, big time. Oh, hindi Pero talaga. Big time. nakakapasok po at parang ang dating dali naman hong makakuha ng ating Philippine passport at magamit ng mga ganito. At hindi tayo, focus. yun na nga, at hindi tayo dapat pumayag na i-focus yung mga pinaka-importanting mga institusyon at proseso natin. Ultimo yung pagkakakilanlan bilang Pilipino, birth certificate, passport, sagrado yan. Ang sagrado, and speaking pala of sagrado, pati po yung mga proseso natin tulad sa asylum seeking, dapat din maprotektahan laban sa pag-aabuso ng mga masasamang karakter tulad ng nakikita din namin at nasimula na rin naming investigahan ngayon, mga wanted persons sa kanilang bansa, yung iba covered by Interpol Red Notices, pero napakadali pa lang nakakuha ng asylum dito. Okay, So, eto. panghuli lang sa akin, so this is immigration. Ano po inyong, meron bang pag-ugnayan o ano po bang, pwedeng paraan kasi dito mo nakakalusot Senator. Opo. So talagang masusi namin iniimbestigahan ngayon at dun sa unang hearing pa lang, kinona namin ang notice ng BI, in particular, yung DOJ, in general, at yung iba pang mga law enforcement at regulatory agencies natin na dapat masayang maigi at ipatupad ng maayos. Pero ba kayo nasilip na pangalan sinong tumulong kay Joseph C. para makuha kayo? Wala pa po, and I'm sure subject din yan ang investigation ng ating mga law enforcers. Pero by the time maisulat namin ang committee report nito, subcommittee ng Committee on Justice, ay maisasama na namin sa findings and recommendations. Kasi yung nagbabaya o ng abuso o nagpakorap, dapat managot. Okay, eto may mga nagtatanong dito. Dalawa dito sa aming DCWP Text Connect. Pinapatanong sa inyo, Senador. Nahabol na ba ni Senador Risa yung tugisin yung iba pang Chief of Civil Registrar ng Davao na nag-facilitate sa registration ng mahigit 1,000 Chinese illegals? 72849 naman. Nakasuhan po ba yung upload sa link registration naman ng BC na nasa Santa Cruz, Davao? Ngayon, problema. at kung ang guilty, maparusahan. Okay. Senadora, salamat ulit. Salamat. Salamat po. Ingat po. Ingat po. Maligayang Pasko. Ingat po. Maligayang Pasko. Senador Risa Ontiveros, sana ang Pasko rin natin ay graft-free. Alas 9:19 na sa 1-on-1. Walang personalan. 1-on-1. Walang personalan. Kailangan nyo ng gamot pero gusto nyo makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapabudol. Dapat di lang basta makamura. Pagdating sa gamot, doon dapat tayo sa dekalidad at abot kaya. Right, then, tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-pareho ang kalidad. Kapag kalusugan ang nakataya, dapat maging maingat at mapanuri. Hanggat maaari, alamin sino ang gumawa ng gamot na bibilhin. Dumaan ba mga ito sa quality test para masigurong sigta sa mga gamot? Lahat ng yan, maaasahan mula sa RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Kaya pag may kailangang gamot para hindi mapamahal, magtanong kung may RightMed ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear plant. Didiligan ko kayo para hindi kayo matuloy. Camille, sorry di kita nakita. Natuloy ka sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Panatilihin masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro.
Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan Ito. ang dami ng mga illegal na Doon pa sa online ano. gaming site, inilunsad ng Pagcor. Ang Pagcor Ito, doon Guarantee sa ano. website na Doon yan sa naglalaman may ng Starbucks. listahan ng mga lehitimong Ah, gaming provider. sa may Starbucks Ayon sa mismo. Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa Landmark pala. www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee Iba kasi para yung sa listahan ng mga pagka lehitimong try no platform Mindanao na nasa doon po ilalim ng usually. regulasyon ng Pagcor. Paalala ni So this Tenco, one is ang mga EDSA? illegal Pagka- online Landmark gaming po. sites ay Pagka nagbubuhat ng nag-ano kayo panganib at landmark. sumisira sa tiwala ng publiko dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Ang tunog ng immunity na hirap lumaban sa sipon. Matagal ko maling sa sipon symptom. Matagal ko maling sa sipon symptom. Versus immunity na nag-Neosep C plus Forte, now with zinc. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas laban sa sipon virus. Pinalakas. Sa Neosep C plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity versus previous formulation para bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Kaya balik kaya sa mga gusto mong gawin. Hanggang ang news na yan. Meron ba? O mismong Starbucks po? Buy one Hager Care. Hello, Cream Soap Vitamin Boost. American with starting with that more. The 10 ml Unilever sachet for all day noble attack. Use the non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Soap Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Ang galing, ang matagalan. Parang tayo naman. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, you'll be home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.